Sa loob ng isang linggo, binaha ni Sanong si Wunwi ng mga kayamanan, isang heavenly silk robe, mga gauntlet, bote, at iba pang mamahaling gamit. Dahil sa pagmamadali, wala nang panahon si Sanong upang magplano ng kahit ano. Ngayon, si Wunwi ay dripped out, mula ulo hanggang paa sa mga bihirang kagamitan. Umisi si Wunwi, ang Namgang clan ay talaga namang napakayaman. Kahit na piniga ko na sila ng ganito, marami pa rin silang natira. Pinansin ng mga maltong kasamahan, ang sarap naman ng buhay mo, puno ka ng mga bihirang kagamitan. Mukhang halos mawalan na ng pera si Sanong. Isa pa ang nagsabi, napaka-engo niya para hamanin ang Junior Lord. Tumawa si Wunwi, wala kayong karapatang magsalita dahil ginawa niyo rin ang parehong bagay noon. Hinugot ni Wunwi ang isang berdeng orb mula sa kanyang bulsa. Agad na naramdaman ng mga multo ang malakas na enerhiya ng lason. Ano iyan? Tanong nila. Sumagot si Wunwi, isang gamot na ginawa ko mula sa wiltang fungus, toxic flame herb, at white life oil. Nagtanong ang mga multo, mukha namang totoong lason. Sinusubukan mo bang itaas ang Venom Dragon Essence art mo sa 6-star? Tumawa si Wunwi, eksakto. Pagbubuksan ko ang middle dantian ko at mararating ang peak stage. Paliwanag ni Wunwi habang hawak ang orb, ang wilting fungus ay kadalasang ginagamit bilang sangkap sa mga elixir. Ngunit kapag mali ang paggamit, maaaring tumubo ang lason nito at patayin ka mula sa loob. Upang palakasin ang pagkalason nito, pinaghalo ko ito sa toxic flame herb at white life oil. Ginawa nitong sobrang nakamamatay ang katangian ng pil na ito. Pero para sa isang practitioner ng Venom Dragon Art, ito ang perpektong elixir. Nag-alala ang mga multo, mukhang masyado itong nakakalason. Sigurado ka bang kaya mo ito? Tumawa si Wunwi at sumagot, kaya nga kumuha rin ako ng Divine Azerite Medicine. Isa itong elixir na gawa ng Divine Doctor of Life and Death na nagpapalakas ng inner energy. Nilunok ni Wunwi ang elixir, unahin kong palakasin ang daloy ng aking enerhiya bago gamitin ang lason. Ngayon na puno na siya ng malinis na enerhiya, hinanda niya ang sarili para sa susunod na hakbang, ang paggamit ng wilting fungus peel na ginawa niya. Ayon sa mga elder, imposibleng ma-digest ang lason nito sa normal na kondisyon. Pero sa level ng Venom Dragon Art ko ngayon, siguradong kakayanin ko. Matindi at hindi matatawarang sakit ang naramdaman ni Wunwi, isang sakit na hindi pa niya naranasan kailanman. Habang ang lason ay umiikot sa kanyang lower dantian, sinisimulan niyang ito ay maabsorb. Napasigaw siya sa sakit habang pilit na nagpipigil. Ang lason na enerhiya ay biglang sumabog mula sa kanyang katawan, dahilan upang maitulak ang mga multo paatras. Hindi sila makapaniwala sa dami ng enerhiya na inilalabas nito, kaya't nagtanong sila kung ayos lang ba siya. Sumagot si Wunwi, ang lason ng fungus ay sumasabog sa buong katawan ko. Kailangan ko itong tanggapin at gawing enerhiya para sa Venom Dragon Art. Unti-unting nakikita ang enerhiya na umiipon sa kanyang lower core, hanggang sa ito'y makondense sa isang bola. Ngayon, sabi niya, kailangan kong gamitin ang enerhiyang ito at iakyat ito diretso sa aking upper dantian, ang aking puso. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nabuo ang isang orb sa kanyang upper dantian. Ang aura nito ay nag-iba, mula sa berdeng kulay patungong kulay lila, isang tanda na nagtagumpay siya. Napabuntong hininga siya ng may ginhawa, nagawa ko. Naabot ko ang 6-star Venom Dragon Art. Nagbunyi ang mga multo, pinupuri ang bagong antas na naabot ni Wunwi. Ang bilis ng pag-usad mo, walang kapantay. Sabi nila. Ayon kay Wunwi, kahit maliit pa ang epekto, ramdam niya ang essence na naipon sa kanyang middle dantian. Napagtagumpayan niya ang 5 Dragons Crossings, at narating ang peak stage. Biglang lumitaw si Gon na nakasandal sa pader. Narinig ko ang malakas na ingay kaya nagpunta ako rito. Mukhang hindi naman pala emergency. Ano na naman ang ginawa mo ngayon? Tanong nito. Umisi si Wunwi, uminom ako ng elixir na binigay ng ama ko. Sumagot si Gon, hindi ko alam kung anong elixir yun, pero sigurado akong nalamangan mo siya. Sa kahit anong paraan, gusto kong makita kung gaano ka nakalakas ngayon. Biglang naglabas ng aura si Wunwi habang hawak ang kanyang staff.
Mayroon talaga akong mahusay na martial instructor, sabi niya bago tumalon pasulong. Hindi ko tatanggihan ang hamon mo. Gagawin ko ang lahat. Tumugon si Gon, grabe, kaya mo nang lagyan ng enerhiya ang sandata mo. Nagsimula silang magpalitan ng suntok at palo sa gitna ng arena. Malakas ang lakas sa likod ng hampas na iyon, sabi ni Gon, pero kaya mo ba ito? Itinulak niya ang kanyang staff pasulong. Sinabi ni Wunwi, dati, hindi ko kayang sundan ang galaw mo, pero ngayon, malinaw kong nakikita ang mga ito. Dagdag pa niya, mas malaya na rin ang kilos ng katawan ko ngayon. Habang iniiwasan ang sunod-sunod na pag-atake ni Gon, sinabi niyang, ito ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga antas. Ngayon, kaya na niyang sumabay sa bilis ng kanyang instructor. Pinuno niya ng enerhiya ang kanyang sandata at ginamit ang 12 Fierce Tiger Steps, kasama ang kanyang sibat. Nahirapan si Gon sa pagdepensa at napilitang magbigay ng distansya. Hindi ko na pwedeng gawing bara-bara ito, sabi ni Gon, pero sinabi mo nang papagurin mo ako hanggang sa buto. Matapos ang kanilang sparring, tinanong ni Gon si Wunwi, narinig mo ba ang balita na kumakalat? Anong balita? Sagot ni Wunwi. Sinabi ni Gon, ang sabi, nagkaayos na kayo ni Sanong. May mga bali-balita rin na isinuko mo na ang pagiging tagapagmana at pinagpala ka na ni Sanong. Sumagot si Wunwi, ano naman ang mali doon? Baka balak ko nang ang isuko iyon para sa kapayapaan ng pamilya. Tinawanan siya ni Gon, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang kapayapaan? Hindi mangyayari ang ganitong bagay sa pagitan niyo. Biglang gumamit si Wunwi ng sound telepathy, sinasabing hindi naman mali si Gon, ngunit kailangan niyang magpanggap upang mas madali niyang matugis ang Whitebone Wraith. Nagulat si Gon sa sinabi, at nang maalala ang pangalan, tinanong niya kung ang tinutukoy ba ni Wunwi ay ang neglectful Whitebone Wraith, isa sa mga demonic leaders ng Blackbone Ghost Valley. Tinanong ni Wunwi kung hindi ito nabanggit ni Hosen. Nangangatuwiran si Gon na baka nakatulog siya sa pulong. Nauunawaan ni Gon na na-figure na ni Wunwi ang koneksyon ng Whitebone sa kanila. Pinuri ni Wunwi si Gon, sinasabing kahit parang tamad ito kadalasan, nagiging seryoso ito kapag tungkol na sa kulto. Sinabi ni Gon na mahirap kalabanan ang Whitebone, lalo na't pinatibay nito ang kanilang mga base gamit ang Mystic Ghost Formation. Tinugon ni Wunwi na alam niya ito. Sinabi ni Gon na sa loob ng formation na iyon, ang mga advanced Jiangshi ay mas makapangyarihan. Dagdag pa ni Gon, kahit ibigay niya ang lahat, hindi siya tiyak na matatalo niya ang demonic leader sa loob ng formation na iyon. Sinabi ni Wunwi na hindi nila kailangang harapin ang Whitebone ng direkta dahil magdudulot ito ng matinding pagkalugi. Ayon sa impormasyon mula kay Number 15, ang mga puwersa ng Whitebone ay binubuo ng 4 na unorthodox warriors at isang spirit class warrior na likha nito. Dagdag pa rito, si Whitebone ay nakatamo ng mas mataas na antas pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nang tanungin ni Gon ang plano ni Wunwi, sinabi ni Wunwi na hawak na niya ang huling piraso ng plano kaya't kailangan lang niyang maghintay. Gabing yun, lumuhad si Sanong kay Wunwi, umiiyak at nagmamakaawa na tulungan siya. Sinabi ni Wunwi na kung sino man ang makakita sa eksena, baka isipin nilang siya ang nagtangka sa buhay ni Sanong, mukhang pagod na pagod ito. At inamin ni Sanong na pinipilit siya ng demonic leader na dalhin ang mga impormasyon tungkol sa mahiwagang sorcerer na tumutulong dito. Kung hindi, gagawin siya nitong advanced Jiangshi. Sinabi ni Wunwi na hindi magiging maganda ang kamatayan ni Sanong sa ganoong paraan. Nagmamakaawa si Sanong, sinasabing gagawin niya ang lahat ng nais ni Wunwi kapalit ng kanyang kaligtasan. Tinukoy ni Wunwi kung handa ba si Sanong na bitawan ang pagiging tagapagmana na kanyang pinaghandaan ng matagal. Halatang nasaktan si Sanong sa tanong. Ngunit sinabi niyang gagawin niya ito. Nangako siyang hikayatin ang kanyang mga anak na iwan ang kanilang karapatan sa pamana, at itatago niya ang kanyang sarili magpakailanman. Ngumiti si Wunwi, sinasabing ito nga ang gusto niya. Ngunit may isa pang bagay na kailangang ihanda ni Sanong. Ang huling hakbang ay nasa kanya, kailangang talunin ni Wunwi si Whitebone sa huling yugto ng kanilang laban. Balik tayo sa workshop ni Chakyong, at sabi niya na medyo nasa alanganin siya ngayon. Na-distract siya sa mga plano, pero aabutin siya ng kalahating buwan para tapusin ang itim na espada na dinala ng bata. Isa itong magic tool na mayroong ghost key na gawa sa black steel, isang bihirang materyales.
Hindi siya makapaniwala na gagamitin niya ito bilang sangkap. Habang iniisip niya ito, sabi niya na kahit bata pa ang nagdala nito, para itong ahas na talagang naloko siya. Ang hirap ng plano ay nangangailangan ng trabaho araw at gabi sa loob ng 2 linggo, hindi ang laro, ha? Pero ang mga disipulo niya ay wala pang sapat na kakayahan para tumulong. Wala siyang 2 katawan, kaya napipilitan siyang aminin na maaantala ang trabaho. Biglang may narinig siyang boses ng isang lalaki na nagsasabing nakakagulat na umatras siya sa isang bagay. Paglingon ni Chucky, laking gulat niya at tinanong kung bakit nandoon ang lalaking iyon. Tumawa ang lalaki at sinabi, "Bakit parang natatakot ka? Ang tagal na nating hindi nagkikita, nasasaktan tuloy ang damdamin ng kuya mo." Sa wakas, ipinakilala si Moonhawk sa laman at dugo. Sino ang mag-aakala na magkapatid pala ang dalawang matandang ito? Tanong ni Chuck-yong kung bakit nandoon si Moonhawk, dahil dapat nasa Nine Dragons Branch family siya. Sinabi nito na nakatakas siya, sabay bigay ng thumbs up. Inis na sabi ni Chuyong, nagdadala ka na naman ng problema kay Yaon. Pero sabi ni Moonhawk, nakakatuwa naman kasi ang laruan mo. Itinuro ni Moonhawk ang espada at tinanong kung sino ang nagpagawa nito. Sagot ni Chuyong, yung anak ng malamig na rebulto, si Hosen. Sagot ni Moonhawk, narinig daw niya na tinatawag itong The Shadow Genius, pero nakakabaliw isipin na ang anak ni Hosen ay magpapagawa ng ganitong bagay sa murang edad. Tumugon si Chuck-yong, hindi bro, pangalawang anak, hindi pangatlo. Siguradong tanong ni Moonhawk, yung Woon Wi. Akala ko ba mahina at walang talento yun? Sagot ni Chuck-yong, yun din ang akala ko noong una, pero malupit pala. Para siyang ahas. Gusto niyang gamitin ang espada at abaniko ng sabay para lituhin ang mga kalaban, habang sinusulit ang distansya para makapagbagsak ng assassination tools. Habang sinasabi ito ni Chuyong, mukhang tuwang-tuwa si Moonhawk. Bagay na bagay sa pangalang Tang. Sabi nito. Tumugon naman si Chuck-yong kung yun lang sana, hindi ganun kahirap. Pero may dalawa pang parte. Ipinakita niya ang materyales na ginagamit niya. Alam na natin kung ano ito, pero binanggit din niya na natutunan niya ang sorcery para maging bihasa sa cursed poison. Pinulot ni Moonhawk ang espada at sinabing, ibig sabihin, gusto niyang lagyan ng cursed poison ang espada at ang mga itatapon niyang armas. Ano yung huling problema? Sabi ni Chuck-yong, disipulo siya nung tanga. Nagtaka si Moonhawk, si Gun ba? Sagot ni Chucky, oo, pero mas malala pa. Natutunan niya ang Wild Wind Dance mula sa kanya. Mukhang nagulat si Moonhawk, habang nagpatuloy si Chuyong, gusto niyang magkaroon ng isang armas na maraming anyo, kayang gumamit ng Wild Wind, at may mga sumpang kasanayan. Sabi ni Chuyong, ngayon ba naiintindihan mo na kung gaano kasakim ang batang ito? Napangiti si Moonhawk at sinabing, kanina nagrereklamo ka na kulang ang kamay mo. Tumugon si Chuyong, oo, pero bakit mahalaga yon? Biglang huminto siya nang makita si Moonhawk na tinataas ang manggas ng damit nito, sabay sabi, ngayon hindi ko na mahintay na makita kung paano gagamitin ng batang yun ang laruan. Balik tayo kay Woonwee, habang sinasabi ni Sanong na natapos na niya ang mga paghahanda na hiningi niya. Tinanong niya kung sila lang ba ang pupunta, at sinabi niyang darating din si Gon, pero may inayos lang itong ibang bagay bago umalis. Sa wakas, dumating si Gon, tumatalon mula sa pader, at tinanong kung kailangan talagang umalis sa ganitong oras. Sinabi ni Woonwee na ito ang pinakamainam na panahon. Sinabi ni Gon na na-eliminate na niya si Moyong Budget Hyung Sam. Tumugon si Woonwee, magaling na trabaho, pero biglang sumigaw si Sanong, bakit mo ginawa yon? Pinaliwanag ni Woonwee na si Moyong ay nagsusubok magpuslit ng impormasyon mula sa Nine Dragons Branch family papunta sa Namgang clan at maging sa templo. Napakunot noo si Sanong, nanginginig pa nga, at sinabing, hindi ako makapaniwala kung gaano kapabaya ang Mind Shadow Troop ng Namgang clan. Dagdag pa niya, natuklasan ni Woonwee ang isang bagay na hindi man lang niya alam, at buong panahon ay nagagamit siya nito. Tinanong ni Gon kung tatlo lang ba talaga sila. Kinuha ni Woonwee ang isang maskara na mukhang makaluma, iniabot ito at sinabing, oo, suotin mo ito. Tinanong ni Gon kung sigurado siya, at tumugon si Woonwee, syempre, kilala na nila ang itsura natin pareho. Kaya isuot mo na.
Naglakad na sila, at habang naglalakad, nagkomento si Gon na palakas ng palakas ang fog. Sabi ni Wunwi, ibig sabihin, papalapit na tayo sa simula ng kanilang teritoryo. Biglang sinabi ni Gon, nararamdaman mo rin ba yun? Tumango si Wunwi at sinabing, oo. Kahit na nagtatago sila sa ghost fog, malinaw ko silang nakikita dahil sa Reaper sight ko. Napakaraming Jangos, at mukhang mas pinalakas pa nila ang seguridad dahil sa mga pag-atake sa kanilang mga farm. Dagdag pa ni Wunwi, hindi lang pala chismis na ang Whitebone ay nakamit ang mas mataas na antas. Mas advanced na rin ang formation sorcery nito. Napansin ni Wunwi ang isa pang bagay. Sinabi niyang pamilyar ang daloy ng mystic power dito at inutusan si 15 na lumabas. Lumabas si 15 at nagulat, reporting for duty. Tinanong ni Wunwi kung kinuha ng Whitebone ang kanyang sorcery manual. Sagot ni 15, hindi ko alam ang mga detalye, pero narinig kong may natagpuan ng 12 dark ghosts na isang kamanghamanghang bagay habang nililinas ang lugar ng Junior Lord. Nagsigawan ang ibang ghost boys, tinawag siyang Hangal, at sinabing, paano mo nagawang nakawin mula sa Junior Lord? Depensa ni 15, hindi naman ako ang kumuha. Sabi ni Wunwi, inakala niyang mawawasak ng pagsabog ang lahat, pero may ilang piraso ng Ghost King Grimoire ang nakaligtas. Dagdag niya, gumamit ng spells laban sa isang taong alam ang mga katangian ng iyong sorcery. Para ka na ring gumamit ng kondado sa isang taong may duplicate ng susi. Kaya't sinabi niyang kailangan niyang maging maingat sa paggamit ng spells hanggang ma-adjust niya ang Ghost King Grimoire. Tumigil ang karwahe, at sinabi ng tagapagmaneho, dumating na tayo. Bumaba sila para tulungan si Sanong, na napansin niyang nakasuot sila ng asul, simbolo ng Namgang clan. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng isang maliit na Jungshi na nagtanong kung bakit siya naroon. Sagot ni Sanong, dinala ko ang mga gamit ng Bastard Child ayon sa utos ng Master Templar. Sabi ng maliit na Jungshi, dahil sa mga kamakailang pangyayari, naka-high alert sila ngayon. Dagdag niya, ako na ang magdadala ng mga kahon. Huwag ninyong ilagay dito. Nagulat si Gon at tinanong si Wunwi, kailangan ba nating gumamit ng dahas para makalusot? Sinabihan sila ni Wunwi na maghintay ng kaunti habang sinabi ni Sanong na hindi niya alam kung may mga spell ang mga gamit dahil maaaring may mga sumpa ito, at ang mystic powers ay nagiging marumi kapag hinawakan ng mga patay. Tinanong niya ang maliit na Jungshi kung okay lang ba na marumihan ito ang sariling kamay. Napagtanto ng maliit na Jungshi na tama siya, kaya sinabi nitong sige, sumunod na lamang sila. Malupit ang move ni Sanong. Pagdating nila, sinabi niya kay Whitebone na dala na ni Sanong ang mga gamit na hiniling niya. Agad na sumigaw si Whitebone, papasukin siya. Mukhang sabik na sabik ito. Pagbukas ng mga pinto, halatang kinakabahan si Sanong, pero binati niya si Whitebone. Sabi ni Whitebone, sa wakas. Dala mo na ba ang mga gamit ko? Tumugon si Sanong, oo. Ipinaliwanag niya na hindi niya matukoy kung alin sa mga gamit ang may spell, kaya kinuha na lang niya lahat ng nasa silid nito habang wala ito. Tumawa si Whitebone at sinabing, magaling. Mas sigurado ito kaysa magkamali ka sa hula. Tumango si Sanong kay Wunwi at Gon, hudyat na dalhin na nila ang mga kahon, at ginawa nila yon. Sinabi ni Whitebone na nararamdaman na niya ang mystic powers kahit hindi pa niya binubuksan ang mga kahon. Pinuri niya si Sanong at sinabing gagamitin niya agad ang mga ito para hanapin siya. Pagbukas niya ng kahon, laking gulat niya sa laman nito. Ano to? Tanong niya habang nakikita ang mga kahon na puno ng bomba. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, pero wala siyang oras na makapagsalita nang biglang hinayla ni Wunwi at Gon si Sanong palabas ng templo. Habang gulong-gulo si Whitebone, narinig niya ang pagsiklab ng mga fuse. Napagtanto niya ang sitwasyon, pero huli na ang lahat. Sumabog ang templo, ang pagsabog ay umabot hanggang sa harapang gate, winasak ang lahat ng nasa loob at tumalsik hanggang sa kagubatan. Nakita natin sina Wunwi at ang grupo niya na sumilong habang sinabi ni Gon na dapat nawala na ang formation. Hinubad niya ang kanyang maskara, at ganun din ang ginawa ni Wunwi, na nagsabing hindi pa tuluyang nawawala ang spell. Tinanong ni Gon kung ibig sabihin ba nito ay buhay pa si Whitebone. Sinabi ni Wunwi, tandaan mo, isa siyang Zhongyi.
Nakita ko siyang naglabas ng mystic power bago sumabog. Maaaring nawalan siya ng braso o binti, pero buhay pa siya. Idinagdag pa ni Wunwi na may kasama pa itong grupo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumating ang Advanced Zhongyi Squad. Ang maliit na Jungshi ang nanguna, galit na galit at tinanong, paano nila nagawang gawin ito sa sagradong lupa natin? Sinabi ni Wunwi, galit siya, bahay lang naman ang sinabog natin. Tumugon si Gon, ikaw rin magagalit kung mangyari ito sa'yo. Isa sa mga advanced Zhongye ang nagsabing kilala niya si Gon, ang ikalawang pinakamalakas na martial artist sa Nine Dragons branch family. Sinabi rin niyang ang kasama nito ay ang bastardong anak ng pamilya. Napagtanto nilang dahil naroon ang dalawa, ibig sabihin ay natuklasan na ng Tang Clan ang kanilang plano. Tinanong ni Gon si Wunwi kung sigurado ba itong kakayanin niya ang sarili niyang laban. Tumugon si Wunwi, alalahanin mo ang sarili mong laban. Sinabi ng Zhongyi na kahit gaano pa kalayo ang naantala ng kanilang plano, kailangan nilang mahuli ng buhay ang dalawa. Pero bago pa sila makapagsimula, ang nagbigay ng utos sa kanila ay biglang naging usok at bumagsak sa lupa. Nagulat ang maliit na Jungshi at sinabi na bagamat hindi ito naging alerto ng buo, ang makapatay ng isa sa kanilang mga mandirigma sa isang suntok ay nangangahulugang nasa Supreme Peak Stage ang martial mastery ng kalaban. Sinabi ni Wunwi na talaga namang maaasahan si Gon, at sinabing babalik siya maya-maya. Nagulat ang ibang advanced Zhongye at nagtaka kung saan ito pupunta. Sinabi ng maliit na Jungshi, huwag siyang pansinin. Ang mas mahalaga ngayon ay ituon ang pansin sa ang buong grupo ay nagbuhos ng lahat ng kanilang lakas upang talunin si Gon. Tumawa si Gon at tinanong kung talagang iniisip nilang may laban sila sa kanya. Samantala, papalapit si Wunwi kay Whitebone na gumagapang palabas mula sa mga guho. Galit na sinabi ni Whitebone, paano nagawa ng tanga na iyon na ipagkanulo ako? Idinagdag niya na hirap siyang magpagaling dahil sa pagsabog na some iris sa kanyang formation. Kailangang magdesisyon siya kung i-reconstruct niya ito bago dumating ang Tang Clan o itatago na lang ang ebidensya at tatakas. Tumugon si Wunwi, pumunta pa ako rito ng personal pero iniisip mong tumakas. Ang sama mo namang host. Tumawa siya habang nagsalita. Sagot ni Whitebone, ikaw ang bastard ng branch family na ito, hindi ba? Lahat ng ito ay plano ng backer mo. Sinabi ni Wunwi, ang tagal na rin. Huling beses tayong nagkita ng privado ay noong pinag-aralan ko ang sorcery mula sayo. Nagulat si Whitebone at tinanong kung ano ang pinagsasasabi ni Wunwi. Patuloy si Wunwi, nakalimutan mo na ba? Kahit magkaiba tayo ng sekta, naging guro at estudyante tayo ng isang buwan. Biglang napaisip si Whitebone at natanto ang estilo ng pananalita ni Wunwi. Gulat niyang sinabi, imposible. Tumugon si Wunwi, hindi ko maaari kung paano mo ako hindi nakilala kahit ninakaw mo ang sorcery ko. Nasaktan tuloy ang damdamin ko. Habang sinasabi ito, pinalabas niya ang kanyang Ghost King aura. Sa wakas, kinilala siya ni Whitebone bilang ang Junior Heavenly Demon at nagsimulang mataranta. Napagtanto niya na kung hindi siya lalaban, tiyak na mamamatay siya. Nilabas niya ang lahat ng kanyang aura, nagdulot ng isang sinag na tumama diretso sa langit. Tumawa si Wunwi at sinabing, mukhang narating mo na nga ang mas mataas na antas. Kung hindi ko lang winasak ang formation mo, tiyak na delikado na ako. Biglang pinukpok ni Whitebone ang lupa, nagdulot ng malakas na pagsabog. Habang nagtataka si Wunwi kung ano ang nangyayari, napansin niyang hindi ito aktwal na spell. Gumamit siya ng Reaper Sight para makita ang lahat, pero nagulat siya dahil wala si Whitebone. Tinanong niya, nasaan siya? Hindi naman siya magaling sa stealth, at wala akong nararamdamang mystic power kaya hindi ito ilusyon. Sinabi ng mga ghost boys na nasa ere si Whitebone. Patuloy pa rin ang pagkalito ni Wunwi at naisip kung plano ba nitong umatake mula sa ere. Ngunit sinabi ng iba na mukhang tumatakbo lang siya. Tumawa si Wunwi at sinabing hindi niya alam kung tatawanan siya dahil sa pagiging duwag o papurihan siya dahil sa bilis ng kilos. Pero sa lahat ng direksyong pwede niyang piliin, maling direksyon pa ang napili niya. Napakamalas naman niya. Habang tumatakas si Whitebone sa ere, sinabi niya, hindi ako makapaniwalang ang Junior Heavenly Demon pa rin ito.
Paano siya buhay? Pero hindi na mahalaga iyon. Inilantad niya ang sarili niya, at sigurado akong may paraan ako para talunin siya. Ganito ang klase ng tao siya. Nagdesisyon siyang magtuloy sa pagtakas. Bigla niyang naramdaman ang enerhiya mula sa lupa. Napansin natin si Eugene ng Huangchang sect na naghahanda ng enerhiya. Nagpakawala siya ng atake na hugis cross, dumiretso ito sa ere patungo kay Whitebone. Napagtanto ni Whitebone na wala siyang paraan para maiwasan ang atake. Tinamaan ng diretso si Whitebone ng atake ni Eugene, kasama pati ang kanyang ibon na tuluyang nasira. Tumawa si Wunwei at sinabing, yan ang napapala mo sa pagbaliwala sa akin at pag-iwan. Pagkatapos, binati niya si Eugene. Tinanong siya nito kung bakit siya naroon. Sagot ni Wunwei, nagpapalayas kami ng demon cultists kasama si Sanong. Nagulat si Eugene at sinabi niya, ang Jiangshi na yon. Demon cultist pala siya. Ipinaliwanag ni Wunwei na naroon siya upang talunin ito. Sabi naman ni Eugene, pumunta lang siya doon dahil narinig niyang may kinakausap na sorcerer ang kanyang ina na nakatira sa bundok na yon. Pero demon cultist pala. Hindi ka panipaniwala. Tumugon si Wunwei, naiintindihan ko ang pagkalito mo, pero kailangan kong tapusin ito bago siya muling tumakas. Sinabi niya kay Eugene na siya na ang bahala sa cultist at tinanong kung pwede ba itong tumulong kay Gon, na kasalukuyang lumalaban sa maraming kalaban habang pinoprotektahan si Sanong. Galit na tanong ni Eugene, talaga bang 3 lang kayo? Tumugon si Wunwei, oo, kasi surprise attack ito. Sinabi pa niya, kahit nag-away kayo ng ina mo, halata namang mahal mo pa rin siya. At isa itong magandang senyales. Sinabi ni Eugene, urgent ang sitwasyon ngayon, kaya magtatanong na lang ako mamaya. Tumakbo ka kung mapanganib na. Tumango ito, sinabing babalik siya, at tumakbo papunta kay Gon. Tumawa si Wunwei at sinabing, ngayon, sapat na ang pahinga ko habang nag-usap kami ng kapatid niya. Tinawag niya si Whitebone, tumayo ka na dyan. Alam kong kayang magpagaling ng Demon Fate Jiangshi ng Blackbone Ghost Valley. Huwag ka nang magkunwari na bababa ang bantay ko. Lumabas si Whitebone mula sa lupa, galit na galit at ngumiti ng masama. Gumamit ito ng sorcery upang muling buuin ang kanyang braso. Galit nitong sinabi, hindi nagbago ang nakakainis mong tono, pero tiyak akong patay ka na. Paano ka nabubuhay? Tumugon si Wunwei, hindi ko rin maipaliwanag, pero ang immortalidad at reinkarnasyon ang pangarap ng lahat ng sorcerer. Ito na ang patunay. Habang sinasabi ito, sinuot niya ang kanyang battle robe. Nagulat si Whitebone, hindi ito biro. Ang makita ang isang tao na tunay na nagtagumpay sa pag-transcend sa kamatayan, hindi ka panipaniwala. Tumugon si Wunwei, marami akong tanong sayo. Huwag kang tatakbo na parang duwag. Tapusin natin ito agad. Naghanda ng atake si Whitebone, sinabing, ang husay mo pa rin sa pagtakbo ng bibig. Ngayon, pipigilan kita. Biglang lumabas ang kanyang mga halimaw mula sa kagubatan, isang hukbo ng Beast Jangs. Tumalon ang mga ito papunta kay Wunwei, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang Wild Wind Dance, partikular ang Wild Wind Frenzy. Mabilis niyang dinaanan ang mga Beast Jangs, pinunit sila isa-isa habang diretso siyang papunta kay Whitebone. Nagulat si Whitebone sa bilis ni Wunwei, lalo na nang tamaan siya nito sa mukha, dahilan para lumipad siya at mabungi. Galit nitong sinabi, mabilis ka nga, pero ang mga ulat ay nagsasabing hindi ka pa nararating ang peak stage. Paano mo nakuha ang ganitong lakas sa maikling panahon? Nagsimula si Wunwei ng sunod-sunod na mabibilis na suntok. Tumugon si Whitebone, nakakabaliw. Nagagawa mong gumamit ng martial arts. Sa past life mo, hindi mo nagagawa ito. Sumigaw si Whitebone, dahilan para umatras si Wunwei upang magbigay ng distansya. Nang makabawi, tanong ni Wunwei, wala ka bang ibang diskarte? Kung ito lang ang kaya mo, nakakadismaya. Muling nagbigay ng senyales si Whitebone upang padalhan siya ng higit pang mga halimaw, sinasabing, tumahimik ka. Tumugon si Wunwei, talaga bang inuulit mo ang parehong taktika? Akala mo ba bobo ako? Naghanda si Whitebone at inis na pinisil ang kanyang kamao. Sumigaw si Whitebone ng, sumabog. Habang ang mga Beast Jangs ay nagsimulang mamaga tulad ng mga lobo.
Sabi ni Wunwi, napaka-obvious ng corpse explosion na iyan. Nang sumabog ang mga beast jangs, agad na tumakbo si Whitebone palayo, sinasabing, hindi ako makapaniwalang kailangan kong isakripisyo ang mga beast jangs ko para lang makakuha ng oras. Ngunit hindi iyon naging sapat. Biglang lumitaw si Wunwi sa tabi niya at tanong, saan mo balak pumunta? Binigyan niya ng isa pang malakas na suntok si Whitebone sa mukha, dahilan para muling lumipad ito at bumagsak sa lupa. Hirap nang huminga si Whitebone habang iniisip, lahat ng ito ay dahil nasira ang formation ko. Kailangan ko ng maraming oras para sa malalaking spells, pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Tanong ni Wunwi, ito na ba talaga ang pinakamagaling mong kaya, kahit paninakaw mo ang spellbook ko? Sagot ni Whitebone, oo, dahil sa pagsabog ng Mystic Formation ko kaya hindi ako makagalaw. Tumawa si Wunwi, ginawa ko nga iyon, pero kahit na, napaka-inutil mo. Akala ko may ibubuga ka pa, pero mukhang patapon ka lang talaga. Nakakadismaya. Nagalit si Whitebone, sinimulang i-concentrate ang kanyang aura sa kamay, at umatake ng buong lakas. Tumalon siya mula sa lupa, sinasabing hindi niya hahayaang manalo si Wunwi. Ngunit tahimik na sinabi ni Wunwi, kahit na inaasar kita, mukhang ito na ang pinakamagaling mong kaya. Agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Whitebone at sinipa ito ng malakas sa sikmura, dahilan para muling lumipad ito at bumagsak. Habang nakahiga, iniisip ni Whitebone, ganito na ba talaga ang katapusan ko? Tumugon si Wunwi, matibay ka nga bilang Demon Fate Jiangshi, pero hanggang dyan ka na lang. Biglang sumigaw si Whitebone, suko na ako. Sasabihin ko na ang lahat, kaya huwag mo akong patayin. Ngunit tumakbo si Wunwi, sinipa siya sa ulo, at tanong, may demensya ka ba? May dala akong magic imprisonment chains, kaya wala akong rason para buhayin ka pa. Habang nakapatong ang paa niya sa ulo ni Whitebone, hinanda ni Wunwi ang kamao niya, sinasabing magkikita ulit sila kapag multo na siya. Biglang napagtanto ni Whitebone na totoo nang mamamatay siya. Nagsimula siyang kabahan at sumigaw, hindi ako papayag na ganito ang katapusan ko. Isang kakaibang aura ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nagtaka si Wunwi, ano ito? Biglang nag-iba ang paligid, at natagpuan niya ang sarili niya sa isang beach. Nagulat si Wunwi, hindi ako makapaniwalang may tinatago pa siyang ganitong klaseng diskarte. Gumamit siya ng soul enchantment at nabasag pa ang mental protection ng battle robe ko. Sinabi ng mga ghost boys napakataas ng level ng sorcery na ito, ibang-iba sa orihinal na estilo ng Blackbone Ghost Valley. Tumango si Wunwi, tama kayo. Napakataas na level nito para sa kanya. Ipinapakita nitong may koneksyon siya sa isang malakas na grupo. Sumigaw si Whitebone mula sa kalangitan, sinasabing nakakulong na si Wunwi sa kanyang soul prison. Tumangala si Wunwi at nakita ang isang dambuhalang tsunami na papalapit sa kanya. Sinabi ni Whitebone, ang spell na ito ay ginamitan ko ng buhay ko mismo. Imposibleng mapigilan mo ito. Tumugon si Wunwi, bakit ka galit sa akin? Kasalanan mo ito dahil hindi ka naghanda ng backup para sa formation mo. Sinigawan siya ni Whitebone, tumigil ka na. Ngunit lalo pang inasar ni Wunwi, may problema ka sa galit, ano? Sinabihan siya ng mga ghost boys na tigilan na ang pang-aasar. Biglang bumagsak ang tsunami kay Wunwi, at sinabi ni Whitebone, aagawin ko ang lahat ng meron ka. Unti-unting lumubog si Wunwi sa tubig. Nagulat siya, hindi ko alam na kaya ni Whitebone ang ganitong klaseng spell. Tumugon siya, lahat ng paligid ko, tubig. Iniisip ni Wunwi, ang spell na kayang lumikha ng napakalikhain at makatutuhan ng espasyo ay tiyak na walang madaling paraan ng pagtakas. Naghinuha siya na kinakailangan niyang maunawaan ang istruktura ng spell bago siya malunod. Lahat ng paligid ay magkatulad ang itsura, ngunit natukoy niya ang daloy ng mystic power sa mga alon, na nagbibigay sa kanya ng ideya sa istruktura ng spell. Napagtanto niya na ang giant wave kanina ang restricting gate, habang ang kasalukuyang alon naman ang danger gate. Sinabi niyang kung susundan niya ang danger gate, maaabot niya ang central gate, kung saan makikita niya ang kabuoang istruktura ng spell. Hindi niya makita ang death gate o life gate, na siyang daan ng pagtakas.
Dagdag niya, ginamit ni Whitebone ang sariling buhay upang buuin ang spell na ito, at base sa mga sinabi ni Whitebone kanina, malinaw na sobrang mahalaga sa kanya ang buhay. Ibig sabihin, ang layunin ng spell ay hindi patayin siya, kundi agawin ang kanyang katawan. Nangyayari ang Sherlock Holmes moment ni Wunwi, iniisip niyang ang daan ng pagtakas ay mismong death. Tinakpan niya ang kanyang kamay ng aura at biglang sinaksak ang sarili sa dibdib. Nagulat ang mga ghost boys, bakit ka nagpakamatay? Tumugon si Wunwi, huwag kayong magulo. Ang tunay na sikreto ng daan ng pagtakas ay ang kamatayan maliban sa pagkalunod. Tama ba ako, Whitebone? Habang kinukuryente si Whitebone, kinuha ni Wunwi ang kanyang sariling puso, dahilan para tanungin siya ng mga ghost boys kung nawawala na siya sa tamang pag-iisip. Napunit ni Wunwi ang sariling puso mula sa dibdib. Pati si Whitebone ay napasigaw, nasiraan ka na ba ng bait? Biglang tumungo ang eksena kay Gon, kung saan isang napakalaking atake ang makikita sa bundok. Pinapaikot niya ang kanyang letigo, ipinapakitang tunay siyang bihasa sa Wild Wind Dance. Lahat ng hampas ng kanyang letigo ay tumatama sa mga advanced junks, hindi hinahayaang makalapit ang mga ito. Isa sa mga junks ang umatras, sinasabing hindi na sila magtatagal pa. Ang maliit na pinuno nila ay sumagot, alam ko, pero kailangan ko ng pagkakataon para makahanap ng opening. Tinanong niya kung paano naging ganito kalakas si Gon gayong isa lang itong tao. Tumawa si Gon, ang yabang niyo kanina, pero lahat kayo puro mga side character lang. Isang atake ang dumiretso sa maliit na pinuno, ngunit naitaboy niya ito, sinasabing, iba ako sa mga walang silbing kasamahan ko. Tumugon si Gon, ganoon ba? Ano kaya ang masasabi mo dito? Gumamit siya ng teknik na tinawag na graceful blossoming, na nagtaboy sa lahat ng advanced junks maliban sa maliit na pinuno. Nakita ng pinuno na kahit siya, isang spirit warrior, ay hirap na harapin ang atake ni Gon. Sa puntong ito, naisip niyang kailangan niyang isakripisyo ang natitira niyang mga kasama para lamang mapatay si Gon. Tumawag siya sa mga natitirang junks, sinasabing, ailay niyo ang inyong buhay. Walang pag-aalinlangan na sumunod ang mga ito. Habang naglalaway at nangingisay, bigla silang sumugod kay Gon. Nagulat si Gon, ano ang nangyayari? Parang kakaiba ang vibes nila. Pinutol niya ang isa sa mga junks, ngunit ginamit ito ng dalawa pa para makalapit sa kanya. Habang nilalabanan niya ito, natuklasan niyang nakatali siya at hindi makagalaw. Ang maliit na pinuno ay nasa harap na niya, sinasabing, ginamit ko ang mga kasamahan ko para hindi mo makita ang galaw ko. Kahit anong iwas, mukhang may aabot sa kanya. Isang atake ang papalapit, ngunit biglang nawasak ang braso ng maliit na pinuno. Ang may gawa, si Eugene. Parehong nakilala ni Gon at ng maliit na pinuno ang espadang ginamit, may anti-demon energy ito. Nang makita si Eugene, tanong niya kay Gon, okay ka lang ba, Tito Gon? Samantalang ang maliit na pinuno ay nanatili sa pagkabigla. Pagkatapos mapagtanto ang nangyayari, pinalaya ni Gon ang sarili mula sa pagkakatali. Sinabi niya kay Eugene na literal na iniligtas nito ang buhay niya. Agad niyang hinampas ang letigo niya, hinati ang maliit na pinuno sa dalawa. Sa huling sandali nito, tinawag nito si Whitebone bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tinanong ni Eugene si Gon kung tapos na ito, at sinabi niyang natapos na niya ang iba pang kalaban kanina pa. Nang tanungin niya kung bakit naroon si Eugene, mabilis nitong binago ang usapan, sinasabing dapat nitong tulungan si Wunwi. Sinabi ni Gon na sinabihan niya si Wunwi na hintayin siya sa templo matapos ang laban dahil gusto nitong tapusin ang boss mag-isa. Nagulat si Eugene sa narinig, ngunit napatingin na lang silang pareho sa kagubatan. Sabi ni Gon, mukha naman siyang tiwala sa sarili niya, kaya dapat ayos lang siya. Bumalik ang eksena kay Wunwi. Sinabi ni Whitebone, ilan bang buhay ang meron ka? Napakagaan mong magtanggol ng sarili mong puso. Tumugon si Wunwi, yun ang escape gate. Tiyak akong maari mo lang agawin ang katawan ko kung nawalan ako ng malay sa pagkalunod. Galit na sinabi ni Whitebone, kahit may loika ang desisyon mo, pagpapakamatay mo pa rin ito. Ikaw ay isang suicidal freak. Ngunit walang pag-aalinlangan, dinurog ni Wunwi ang sarili niyang puso gamit ang kamay niya.
Biglang lumiwanag ang paligid, at nang idilat niya ang mga mata, nasa ibang lugar na siya, isang gubat. Tumawa si Whitebone, sinabing ang lugar na iyon ay punong-puno ng makamandag na nilalang. Hindi ko na mahintay na makita kang nagdurusa sa lason nila, dagdag nito. Ngunit walang takot si Wunwi, tinanong pa kung, tubig at gubat lang ba ang kaya ni Whitebone? Kumuha siya ng isang kakaibang nilalang mula sa puno, isang maliit na polako lagartong naglalabas ng awkward na huni. Tumawa si Wunwi, sinasabing hindi siya makapaniwalang nagro-roleplay si Whitebone. Galit na nagbago muli ng tanawin si Whitebone. Sa pagkakataong ito, nagising si Wunwi na lumulutang sa mataas na himpapawid. Habang nahuhulog, sinabi niyang alam na niya ang plano ni Whitebone. Agad niyang inilabas ang isang malakas na atake, pinapuntirya ang mismong kalangitan. Biglang lumitaw ang isang higanteng mata, nagulat na natuklasan ni Wunwi ang plano nito. Bumalik sila sa beach scenery. Tanong ni Wunwi, ginawa mo talaga lahat ng ito para bumalik lang tayo rito? Wala ka na bang ibang ideya? Nag-aalalang tanong ni Whitebone, anong klaseng daya ang ginagawa mo para mahanap ang escape gates? Sagot ni Wunwi, simple lang, dahil isa akong henyo. Ipinaliwanag niyang ang teknik na ginamit ni Whitebone, na nagkukulong ng kaluluwa sa pekeng mundo, ay tinatawag na Mirage Maria. Nagulat si Whitebone, paano mo nalaman ang pangalan ng spell? Ayon kay Wunwi, masyado raw kumpiyansa si Whitebone at madaldal ito, kaya mabilis niyang naanalisa ang spell. Idinagdag niya na ang pangalan ng isang spell ay higit pa sa isang palayaw. Hindi tulad ng mga martial artist na ipinagmamalaki ang kanilang mga teknik sa pagsigaw ng pangalan nito, ang mga sorcerer ay nagtatago ng pangalan ng kanilang mga spell dahil mas epektibo ang mga ito kapag hindi alam ng iba. Ang pangalan ng spell ay maikling description ng kalikasan at istruktura nito, sabi ni Wunwi habang hinampas niya ang lupa. Nagsimula itong magkakrak at mag-fragment na parang gawa sa salamin. Kapag nabasa na ang kalikasan at istruktura ng isang spell, hindi na ito maaaring kumilos bilang kulungan, dagdag niya habang sinusubukang makalaya. Nagulat si Whitebone, imposible ito. Hindi maaaring. Habang nagiging pira-piraso ang ilusyon ng spell, lumitaw ang mga mata ni Whitebone sa mga basag na fragment. Galit siyang sumigaw, tinatawag ang pangalan ni Wunwi. Bumalik si Wunwi sa realidad, sinasabing, matagal din yun. Napangiti siya, sapagkat natutunan niya ang isang kawili-wiling spell mula kay Whitebone. Ang espiritu ni Whitebone ay nagsimulang humiwalay sa kanyang katawan. Nagtanong siya, paano ka muling nabuhay? Kung sasabihin mo sa akin ang paraan, ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng impormasyong alam ko. Ngunit walang awa si Wunwi. Hinawakan niya ang mukha ni Whitebone, sinasabing, maling-mali ka. Hindi kita binigyan ng kabaitan para makipagtawaran ka. Kasabay nito, ibinaw niya ang ulo ni Whitebone sa lupa. Ako ang nagtatanong, at ikaw ang sasagot. Naiintindihan mo ba? Napilitang sumagot si Whitebone, opo, sir. Sinabi ni Wunwi, 6 na taon na ang nakalipas nang mamatay ako sa sky-shattering peak. Gusto kong malaman ang nangyari sa Chanshan Mountains. Detalye. Walang itatago. Ipinaliwanag ni Whitebone ang naganap 6 na taon na ang nakalipas, ang madugong labanan sa sky-shattering peak. Matapos ang pagkamatay ni Wunwi at ng maraming matatanda at pinuno, nagkaroon ng rebelyon sa Kalto. 5 sa 9 na dakilang demon sects ang bumuo ng alyansa at winasak ang Sun Moon Black Demon Sect na siyang nagprotekta sa Lord's Hall. Pati ang katawan ng kanyang master ay inatake ng alyansa, dahil sa paniniwalang masecure ito, magiging dominante ang alyansa. Ngunit ayon sa chismis, nabigo silang makuha ang katawan. Tinanong ni Wunwi, ano ang nangyari sa aking master? Ginamit niya ang kanyang Reaper Sight, na nagdala ng matinding takot kay Whitebone. Natanto ni Whitebone kung bakit tinawag si Wunwi na Ghost King, isang buhay na may kakayahang maghari sa mga patay. Nang mapagtanto ni Whitebone na wala siyang laban kay Wunwi, nagsimula siyang magkwento tungkol sa Kalto. Ngunit biglang naramdaman nilang pareho ang isang nakakatakot na presensya. Lumitaw ang isang pulang ulap bomb-alot kay Whitebone. Naguluhan ito, ngunit kalaunan ay nakilala niya ang ulap. Tinawag ng isa sa mga ghost boys si Wunwi, sinasabing delikado ito.
Tumalon si Wunwei palayo habang nagmamakaawa si Whitebone, sinabi ko na sayo ang lahat. Iligtas mo ako. Ngunit huli na ang lahat. Kinain ng pulang ulap si Whitebone na parang langgam sa loob ng isang bitag. Sumigaw ito bago tuluyang natahimik. Galit na tinanong ni Wunwei, kinain lang ba ang kaluluwa niya? Habang nag-aalala ang mga Ghost Boys, tinanong ni Dumpling si Wunwei na lumayo na. Bigla namang naglaho ang ulap, tumagos sa lupa na parang anino. Naiwan lang ang isang maliit na puddle. Lahat sila nagtataka kung totoong umalis na ito o kung ang layunin lamang nito ay kainin ang kaluluwa ni Whitebone. Sinabi ni 15 na narinig na niya ito kay Whitebone dati. Maaaring ito ang tinatawag na Raga. Nang tanungin ni Wunwei kung ano ang Raga, ipinaliwanag ni 15 na hindi ito isang halimaw o nilalang kundi isang kakaibang phenomenon. Nagbibigay ito ng malalakas na kapangyarihan sa isang contratistang sorcerer. Ngunit kung hindi kayang kontrolin ng sorcerer ang lakas nito, kakainin ng Raga ang kanilang kaluluwa. Sabi ni Wunwei, ibig sabihin, mas pinahalagahan ng Raga contract ang kapangyarihan kaysa sa sarili niyang kaluluwa. Tinawag ng mga Ghost Boys si Wunwei na Ghost King, at nagkakasundo silang ito nga ang kaso. Sabi ni Wunwei, ang pagtatakda ng kontrata sa isang kaluluwa gamit ang awtoridad bilang Ghost King ay isang kabaliwan. Bagamat marami pa siyang impormasyong gustong malaman mula kay Whitebone, kinuha ng Raga ang kaluluwa nito bago pa siya may magawa. Gayunpaman, sinabi ni Wunwei, baka hindi pa tapos ang lahat. May mga piraso ng alaala ni Whitebone na naiwan, at naisip niyang maaari pa rin siyang makakuha ng impormasyon. Inilabas niya ang kanyang kamay at sinabing kailangan niyang makuha kahit anong natitirang alaala. Habang iniisa-isa ni Wunwei ang mga alaala, nakita niya ang sandaling nagkontrata si Whitebone sa Raga. Sa alaala, nakaluhod si Whitebone sa Lord's Hall ng Kalto, kasama ang lahat ng matatanda ng Blackbone Ghost Valley. Ramdam ni Wunwei ang matinding pressure mula sa alaala at hindi makapaniwalang nararamdaman niya ito mula lamang sa isang memorya. Sinabi ni Wunwei na tila ito'y isa sa mga divergences mula sa lipunan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng pinuno dahil natatakpan ito. Gayunpaman, natuklasan niyang may kakaibang mata ang pinunong ito, may baliktad na yin-yang sa loob. Bagamat limitado ang impormasyong nakuha, nakita niya ang isang mahalagang katangian para makilala ang kanyang kalaban, lalo na ang mga kaaway na may kapangyarihang mas mataas pa sa kanya bilang Ghost King. Nang biglang bumagsak ang natitirang alaala, napansin niyang ang kanyang kamay ay napalibutan ng pulang aura, pinipigilan siyang kumilos. Unti-unti itong gumapang sa kanyang katawan. Natanto niyang ang mga bitek na ito ay nagmula sa Raga at delikado. Sinabi niyang ang mga alaalang kinain ng Raga ay nagresulta sa pagkakadiscover ng Raga Master sa kanya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, naisip ni Wunwei na mas malala pa ang maaaring mangyari, maaaring matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan o mapatay siya. Dumyugo ang kanyang bibig habang pilit niyang inalis ang kanyang kamay mula sa bitek at tumalon palayo dito. Agad siyang pinalibutan ng mga Ghost Boys, nag-aalalang tinanong siya kung okay lang siya. Sinabi nilang hindi pa ganoon katagal, ngunit basang-basa na siya ng malamig na pawis. Sinagot ni Wunwei, ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Ngunit sa totoo lang, muntikan na siyang malagay sa malaking panganib. Gayunpaman, sulit ang kanyang pagsusumikap dahil nakuha niya ang mahalagang impormasyon. Pinuri siya ng mga Ghost Boys, tunay ngang ikaw ang aming Junior Lord. Tumugon si Wunwei, kahit subukan nilang itago ang impormasyon tungkol sa lipunan, matutuklasan ko ang lahat, lalo na ang may kinalaman sa aking master.